Kung mapapansin ninyo mga idol, naka 2-3 zone defense tong Taiwan Mustang sa second quarter at nag-struggle din po ang Gilas dito sa ginawa nilang depensa. Tignan nyo rin mga idol itong lineup ng Gilas na nakasalta ngayon. Perez most likely ang point guard nila, Oftana shooting guard, JB yung tres, tapos Aguilar and Soto ang kanilang dalawang bigs. Walang natural na point guard talaga rito, lalong-lalo na si Scottie ay hindi rin po kasama sa team. Si CJ pwede mo naman asahan yan sa slashing ability niya, pero limitado lang din po yan gawa nga nung naka-zone ang Taiwan. Ang nagtatangan ngayon ng bola ay itong si Oftana na more on off the ball talaga ang laruan. Shooter, ganun. At na-stunt na nga lang si Idol dito. Pinick up ang bola and wala, tumigil na ang opensa. Napunta kay CJ itong bola mga idol and dapat talaga more on player and ball movement ka rito sa zone. Kaya nga si JB ay pumeso na dyan sa gitna para pwede na siyang pasahan. Although yun, okay din tong intention ni CJ na umatake, pero makikita ninyo ngang dahil sa zone sinarahan siya ng pinto nitong Taiwan at napakick out na lang din in which basang-basa ang pasa niya. Pero the very next possession, bilib ako dito. Napaghandaan din nila coach team to. Heto na naman ang zona ng kalaban at si Perez, pinasa na kay JB ang bola. And tignan niyo si CJ dito mga idol. Never siyang tumigil tumakbo talaga. Yan yung maganda. Hindi yung pagpasa mo, tigil ka na lang at manood na lang. And notice the eyes nitong Taiwan mga idol. Syempre kung nasaan ang bola, andun lang din yung tingin nila. Kaya noong pinasa kay Kai dito sa gitna, yung mga nakatingin dun kay Brownlee biglang dito naman din kay Kai ngayon. And dahil nga rin hindi tumigil tumakbo si CJ, nakapuslit siya rito. Ganda ng ginawa nila coach team mga idol. Alam nila ang dapat nilang gawin kagad. Again mga idol, 2-3 zone para sa Mustangs and ayun, hindi talaga sila makapag-drive so kinick out na lang din. Plus itong si Oftana nga, hindi rin po magamit yung screen ni JB kasi ibiblitz lang din siya rito. So nananatili sa ibabaw ang bola and speaking of blitz, ayan mga idol, yung big man na si Deguara ay binlitz na nga rin si Dwight. Ito yung medyo cause of concern natin ngayon mga idol kasi for sure kayang-kaya naman lampasan ni Dwight tong si Deguara pero medyo mukhang nagpadala siya sa pressure ng double team kaya ang tagal ng bola sa kanya. And mukha rin pwede niyang pasahan si Kai dito kasi pabalik pa lang si Deguara sa loob pero nakatalikod nga lang si Papa Dwight. Siya ang point guard dito mga idol so medyo critical talaga sa kanya ang pagpapaikot ng opensa. Noong napunta na kay Japeth dito sa gilid, okay sanang mapasahan si Oftana rito, ititira na lang niya yan for sure. Pero na-force na lang si Aguilar sa fading na tres na wala sa ritmo. Uulitin muli nila yung play kanina mga idol nung nakapag-cut si Perez. Pero ngayon si Dwight na naman ang guard. Pagkapasa kay JB, cut din papasok. And ito, ewan ko, maybe baka masyado silang focus talaga kay Brownlee kaya noong pinasa na kay Junmar, hindi niya nakita yung libreng si Oftana na naman. Like malayo yung tumatapat sa kanya dyan at hindi yan makaka-recover on time. Ipinilit pa rin dito sa kanan hanapin si JB and kita niya siya, hindi na nga rin nakapag-dribble pa. Mas nabasa tuloy ni Lopez na ipapasa doon kay Oftana kaya hindi siya nakatira. Though maganda ang drive nito ni Dwight kasi nalampasan niya yung unang layer ng depensa Pero good challenge pa rin sa Taiwan dito mula kay Lopez at na-contest na talaga yung tira ni Oftana. Si Dwight lang dito mga idol yung natatanging guard sa lineup ngayon, having Oftana ulit bilang kanyang shooting guard. And okay to na binabasa niya mga idol yung sitwasyon. Though medyo natatagalan. Gusto ata niya umangat si Oftana para i-handoff niya pero hindi naman din gumalaw to. Di rin niya mapasa kay JB sa gitna. Ending binigay na lang din niya kay Junmar sa perimeter in which ang gusto naman nilang gawin hanapin pa rin si Brownlee sa gitna. Yan naman talaga ang dapat nilang gawin mga idol na ilagay sa gitna yung bola pero alam nga rin ng Mustangs yun so inaabangan na rin nila ang pasa patungo kay JB nga. Hindi naging available ang pasa at ayun, naubusan na lang sila ng oras. That's why okay na lineup din yung ganitong katuwang ni Dwight si Chris Newsome kasi at least may kapwa siya ball handler na maaasahan talaga. Andito na naman si Papa Dwight sa ibabaw at gusto ulit hanapin si JB sa gitna. Pero todo deny naman ang kalaban. So wala, natigilan na naman si Dwight sa pagsalubong sa kanya ng kalaban. Hindi na to blitz mga idol, nag-switch na lang siya. And si Newsome, wala nang inantay at inatake na lang din to in which napasalubong din sa kanya tong import ng Mustangs at eventually maghabol mode din sila dahil yan sa munting atake ni Newsome.
Yes mga idol, medyo negatibo ang atake ng ating video ngayon, pero yun nga mga idol, nag-struggle nga ang Gilas sa ganito noong second quarter, though bumawi naman din sila sa second half at umalagwa pa nga ang kalamangan. Siguro yun nga rin mga idol, kung solo si Dwight sa point guard duties baka mahirapan siya, pero kung katuwang naman niya si Newsome, medyo mas bearable pa yun para sa kanya, na may aalalay din sa kanya kapag hindi siya nakaka-create sa kanyang kakampi. Ano po masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako ang nag-design nitong mala vintage na Kobe shirt. 689 lang yan at ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page. Pwede rin kayo mag-check out sa TikTok shop. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.